ang mga prominenteng personalidad na nag-aanunsyo ng kani-kanilang plano sa papalapit na eleksyon. Kabilang sa kanila si House Speaker Martin Romualdez at dating Senators Antonio Trillanes at Manny Pacquiao. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Aktibo sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa si House Speaker Martin Romualdez. Gaya kanina sa groundbreaking ceremony ng 13-story hemodialysis legacy building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Kaya naman hindi maiwasang matanong siya kung may plano ba siyang tumakbong senador sa 2025. Ang sagot ni Romualdez? Siguro mananatili muna ako sa 1st District ng Leyte and I'll just do my work kasi marami pang kailangan itatapos ko dyan sa 1st District ng Leyte. Strategic daw para kay Romualdez kung mananatili siya sa kanyang pwesto. Ayon sa isang political analyst, malaking bagay kung may pagpapatuloy ni Romualdez ang pagiging speaker ng Kongreso, lalo kung may plano siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 presidential elections. Tinanong ko kung may balak bang magpresidente si Romualdez. Maikli ang kanyang naging tugon. Matagal pa yun. Matagal pa yun. Para kay political analyst Professor Froilan Calilo, more logical route din para kay Romualdez ang bumalik sa Leyte kaysa tumakbo bilang senador. Magiging mas masikip na raw kasi ang labanan para sa Senado sa darating na midterm elections. Pagka nag-elevate siya sa Senado, talagang mawawala sa kanya yung pang-apat na pinakapakapangyarihang posisyon sa ating bansa. Kabilang sa mga sinasabing tatakbong senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak niyang sina Mayor Baste Duterte at Congressman Paulo Duterte. Sabi lang dyan ni Romualdez, Well, it's a democratic nation that we live in, so any Filipino has the right provided that they have the proper qualifications to seek for higher office po. Ilang prominenteng personalidad na rin na dating nasa national posisyon ang tatakbo sa pamunuang lokal. Kabilang dyan si dating Vice President Leni Robredo na tatakbo bilang mayor ng Naga. Habang si dating Senator Antonio Trillanes naman planong tumakbo bilang alkalde ng Caloocan. Pinakamaraming mahirap sa ating bansa ay nasa Caloocan. Talagang napag-iwanan na. So may ganong pangangailangan. Hindi pa masabi ni Trillanes kung babalik pa siya sa national government. Only time will tell kung babalik tayo sa national politics. But part of the reason siguro na medyo na burnout tayo sa national politics the past 6 years, matinding bugbogan. Para kay Professor Calilong, walang kinalaman ang mga desisyon ni Trillanes at Robredo sa plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa Senado. I think this is in line also doon sa mga naging experiences nila ditong mga nakarang elections wherein they tried to run for national positions and both of them did not win. So I think they are trying to train their guns, so to speak, on the local government unit. Pero kung may mga nagdesisyon ng mag-local politics, mayroon namang nag-iisip na magbalik national post. Yan si dating Senador Manny Pacquiao na interesado raw makapasok ulit sa Senado sa 2025. Plano ko bumalik sa Senate para mas marami pa akong matulungan ng mga kababayan. Ang akin lang naman ay hindi na para sa sarili ko. Ang gusto ko na lang ay balang araw, pagtanda natin, may mga legacy tayong maiiwan para sa kababayan natin, para sa sunod na henerasyon. Hindi nila makalimutan yung pangalang Manny Pacquiao. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.